Good evening sa bawat isa. Pwede ba nating lingunin muna yung ating mga nasa left and right and even yung ating nasa likuran, no? Para naman na at least ay mapanatag ka. Kasi alam naman natin na kapag di natin nakikita ang bawat isa, medyo may kabay. Ano? Yung parang di ka mapakali kasi lagi mo siyang hinihintay, no? Every Sunday or every Wednesday or every time we have fellowship here in this place. And we are so blessed tonight kasi alam niyo po, that tonight we will be energized and empowered, no, sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Yun, magkakaroon ng tinatawag na reconnection tayo sa gabing ito. Magko-connect ulit tayo sa ating Panginoon because maybe yung mga last mga few days ago ay masyado kang nabigatan, no? May mga burdens, nalungkot ka, napagod ka, nag-alala ka, marahil ganun, no? So, tonight, I believe, no? Bagaman marami tayong negative na nakikita, no? Hayaan naman natin ngayon na magkaroon tayo ng positive thoughts through the Word of God. Amen po ba? Amen. So alam ko, nagmamadali na kayo, no? Sabik na kayo kung sino yun, no? Hindi naman siguro mag-iitim yan kung hindi siya magsasalita. Amen. So palakpakan natin si Lord sa buhay ni Brother Joel. Akala Amen. Good evening po sa bawat isa. Happy birthday daw. Tapos na po nung pang January. Again po, no, magandang gabi at napakasarap pong umawit kanina sa Panginoon. Amen. Lalong-lalo na nung sinasabi natin na pagharian tayong muli ng Diyos. Amen po ba? Ay, amen. At bago po tayo magpasimula, nais ko po kayong anayahan muli tayong manalangin sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila, Panginoon, sa portion na ito, God, ng iyong gawain, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan, Panginoon. Lord, gaya po ng aming panalangin, lagi niyo po akong itago, O God, sa iyong likuran, ikaw yung makita, Panginoon, sa gabi na ito, O God. Salamat, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, last week, may napanood akong isang video na kung saan, sino po dito yung nakakaalam ng mga video na kung saan may mga ginagawa silang iba't ibang skits. And then, mag-i-invite sila na pumunta every Sunday din sa church nila. Alam niyo po ba yun? Yung iba, mga sumasayaw. Tapos yung iba, mga kabataan na may mga ginagawa silang, gaya nga nung nasabi ko, mga skits, no? At itong napanood ko, may parang ginawa silang video na kung saan nagpapakilala sila isa-isa. Yung iba doon ang sabi, during Sunday, tama ba yung English ko? Di ko alam. During Sunday, sabi niya gano'n, I am a music director. And during weekdays naman, I am a doctor, sabi niya. So, dami nilang nagpakilala doon. At yung iba, ang sabi doon, Tagalogin ko na lang ho, kapag Sunday, nagigitara ako sa church, nagigitara ako. At during naman weekdays, ang trabaho niya is, kung maalala ko, is engineer. Yung iba naman, ang sabi nila, ganito yung ginagawa nila sa church. And then, pag weekdays, teacher sila. And then, puro lahat may title. Sabi ko, grabe, ang bibigat ka kung gano'n. And hindi ko alam kung may inspired ako or mamamangha dun sa mga status nila sa buhay. And habang nagme-meditate ako, habang hinihingi ko sa Lord yung kanyang message, hindi maalis sa isip ko tong napanood ko nga ng video na kung saan may itinanong sa akin yung Lord na pwede rin naman nating itanong sa ating mga sarili today. At yung question na yon, ang sabi niya, inspired din sa napanood ko, no? During Sunday, wait lang po, ang sabi niya dun sa question, and sabi niya, ayun, here's the question, no? During Sunday, ito yung pinaisip ng Lord, I am a Christian. But during weekdays, who am I? So, gets niyo po yung tanong? Sabi niya sa Tagalog, tuwing linggo, ako ay Kristiyano. No? Kapag karaniwang araw, sino ako? So, ganun po yung pinaisip ng Lord sa akin. And tunay nga, no, na sa buhay natin, no, sa maraming beses na totoong Sunday, every Christian ay Kristiyano tayo. Every Sunday, rather, Kristiyano tayo. At ito po yung sabi sa Galatians 2:20 na ating pong key verse today. Yung sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Um, kung titignan natin yung verse, kung tunay ngang si Kristo nang nabubuhay sa atin, no? At ang buhay na meron tayo ay para sa Kanya lamang. Meaning, dapat ang bawat araw natin, ang bawat segundo ng ating buhay, dapat nakalaan at nakatuon na lamang sa Kanya. So kung babalikan natin yung tanong kanina na kung saan, sino ka nga ba dapat during itong karaniwang araw na tinatawag na ito? And the obvious answer sa ating lahat kung tayo sasagot ng tanong na ito, no? The obvious answer is, siyempre, Christian pa tayo. Dapat, ganon, ang dapat nating isasagot. But if we examine ourselves, no, most of the time, we're only being Christians kapag Sundays. No? Hindi lang ikaw, hindi lang, kumbaga tayo, nakakaranas talaga ng ganitong pangyayari or senaryo sa ating buhay. At habang iniisip ko to, oo nga Lord, no, na may mga araw na kung saan, parang hindi ako Kristiyano kung mag-isip. Hindi ako Kristiyano kung gumalaw. Hindi ako Kristiyanong magsalita, no? And na-experience nyo na po ba yan yung parang pag hindi Sunday, ang bilis mong magalit kapag sa trabaho ka, no? Ibang-iba ka dun sa pinoproject mo kapag Sunday, no? Sa church, no? Amen. No, kapag Sunday, talagang follower of Christ ka. Tapos kapag ibang araw, kung ano-ano yung ginagawa natin, no? Which is nice i-correct ng Panginoon yon sa gabing ito. And ang sabi ko nga dito, the Lord has reminded us na tayo binago na at hindi na tayo yung dati. Ganyan nating nabasa, no? At maraming Kristiyano are so careless dun sa identity na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Nakakalimutan nila kung sino siya at kung ano siya kung ano siya, no? At nakikita ko din to hindi lang sa simbahan, kundi dito sa mga taong nakikilala ko din na Christian daw sila, quote and quote Christian, na kung saan makita mo dun sa way ng pamumuhay nila is hindi mo masasabi na Christian sila, no? And here, ito yung mga listahan na kung saan na ginawa ko, na nireveal sa akin ng Lord, na kung saan ginagawa natin every Sunday sa church at hindi at ginagawa natin sa church, no? At minsan hindi natin nagagawa ito during weekdays. During Sunday, ito yung nating number 1, we prepare to present and dedicate ourselves to God. Aminin natin na ginagawa natin yung lahat para i-present yung best natin sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Yung tipong paggising mo pa lang sa umaga, lumuluhod tayo sa Panginoon, we ask for His holy presence, no? And we praise the Lord na gawin niya tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Walang kapintasan. Yun yung mga pinapanalangin natin. Maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. At marami pang iba just to make sure na talagang magiging karapat-dapat ka at mararanasan mo siya ng araw na iyon. The question is, ganun ka rin ba kapag ibang araw? The same approach pa rin ba yung ginagawa mo every Monday? The same approach pa rin ba every Tuesday? No? Ganun pa rin ba yung paghingi natin sa Lord na, Lord, etong Monday na ito, gawin mo akong karapat-dapat. Etong Monday na ito, Lord, gawin mo akong righteous sa iyong harapan. This same prayer pa rin po ba yung ating ina-ask every other day aside from Sunday? So, no? Balik tayo. So, the question is, kapag ibang araw, do we ask the same thing, no? Or gigising na lang tayo and then maybe some of us will say na, hindi bro, binigay ko na ibinigay ko na sa Lord yung lahat. Naging righteous na ako nung Sunday. Pwede bang itong Monday to Tuesday, pwede bang i-focus ko muna sa work, pwedeng i-focus ko muna sa aking business, pwede bang i-focus ko muna kung paano kumita, no, ng pera. Puro kung titignan natin, puro parang sa nakatuon ang ibang araw natin. Pag hindi Sunday is puro tungkol sa ating sarili, tungkol sa pera, tungkol kung paano tayo kikita. At ito ang paalala sa atin ng Bible. Ating basahin sa 1 Timothy 6:8-11. Meron ba tayo? Meron ba? 1 Timothy 8.
ay 6, rather, 11. Ito ang paalala sa atin po ng Biblia. Kaya dapat kayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Sabi niya dito, kung tayo may pagkain at damit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang ating key verse, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Alam niyo po, if you notice, no, hindi ko po alam kung alam niyo yung song na Ikaw ang Yaman Ko ni Pastor Joey. Hindi ko alam kung narinig niyan. Yung sabi niya doon sa song, makamit ko man lahat ng yaman sa mundo, makamtan ko man pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin. Kumbaga, ang sinasabi ng song, no, kung yung mga pangarap natin sa buhay, kung yung pagyaman natin ang magiging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon, parang walang halaga, wala siyang halaga, no? Pero kung ituturin natin na ang Diyos yung ating yaman, yun ang tunay na may halaga. Amen po ba? And ang nais lamang ng Panginoon na hindi lang tayo mamuhay ng righteous, ng holy, every Sunday lang. Ang nais ng Panginoon, every day, piliin natin na mamuhay, maging karapat-dapat at maging banal sa harapan ng Panginoon. Especially, maririnig nyo ngayon, yung grabe yung mga balita. At hindi naman na rin bago ho sa inyo na kung saan laging naihahayag dito sa pulpito na kung saan malapit na ang pagdating ng Panginoon. At ang Diyos, nais niya tayong ituwid. At kung naririnig mo ang mensahe nito, nawa, tanggapin mo sa puso mo na kung saan maraming araw na mas pinipili nating mas maging makamundo kumpara sa pagiging makadiyos. But tonight, hindi pa naman huli ang lahat. Tayo magrepent, bumalik sa Panginoon na kung saan ang ating buhay ay isalig lamang natin sa ating Diyos at ipagkatiwala lamang sa Kanya. At gaya nga nung inawit natin kanina, nais natin na pagharian ng Panginoon. Ito din naman yung nais ng Diyos sa buhay mo, yung siya yung maghari sa iyo, wala nang iba pa, church. And number 2, what we do during Sunday, we present yung best version ng sarili natin sa ating mga kapatiran. Totoo naman po yun, di ba? Yung hindi lang sa Diyos, una sa Diyos, syempre, ay ipinipresent natin yung ating sarili sa Kanya. And we are being so friendly every Sunday, no? We are being so approachable. Yung tipong lahat binabati mo, lahat nginingitian mo. Amen? Ganon din dapat yung ginagawa natin every weekdays. Makikita mo yung kapatid mo sa mall. Yun, batiin mo siya, no? Ako kasi mahihain ako kapag nakikita ko yung mga kapatiran natin sa mall or sa ibang lugar. But gaya nga nung sinabi ko, na-rebuke din naman ako sa message na ito. So, ibahin na natin yung ways natin na yun na kung saan nagiging friendly lang tayo or nagiging sobrang approachable lang tayo every Sunday. Ang nais ng Panginoon, hindi lang nananatiling Sunday, ituloy-tuloy mo na rin, no? 1 week ka nang maging approachable sa iyong kapatiran. Amen po ba? Ano pa ba? Nagiging so caring tayo, nagiging loving. Andiyan na yung, sister, kamusta ka na? No? Yung, beso-beso pa tayo minsan. Tapos, pag naman during weekdays, ma-text man, hindi mo siya i-text. At napakaganda nga nung project ng women's na kung saan chinachat nila. I think body-body sila, no? Thank you po sa revelation ng Lord kung sino man yung nagpagamit upang ipahayag yun, no? Napakaganda ng project na yun na kung saan may isa silang kasister na parang kasama, siya yung magte-text or magchat-chat doon, no? So, why hindi natin gawing lahat yun na kahit walang command, pwede naman nating kumuha or mag-isip na kung saan kumusta mo naman si brother at si sister. So, ang paalala sa atin, hindi lang dapat tayo nagiging sobrang caring or loving sa ating mga kapatiran every Sunday lang, no?
ano pa, bigla tayong nagiging motivational, nagiging encourager every Sunday, no? And yung iba naman, nagiging Pino yung galaw, yung parang hindi na sila makabasag pinggan kapag Sunday, no? At ibang-iba sa pagkatao nila pag wala sila sa loob ng church, no? And pasensyoso daw, no? Especially yung mga challenge to ng mga nasa Sunday school. Nagiging sobrang pasensyoso sila at pero pagdating sila sa bahay, sarili na lang mga anak, no? Hindi ko sinasabing ikaw yon, di marahil may kakilala tayo or na-experience natin yung ganitong bagay na kung saan pagdating sa Sunday school, sobrang maalaga niya sa mga bata. Sobrang madapa lang yung bata, talagang tutulungan niya. Pero pag sarili niyang anak or pamangkin, bahala ka, kaya ka sumyas sana pa na. So, so yun po, no? Ang dami nating mga bagay na ginagawa natin every Sunday. Or kaya naman, ito yung mga um, ikaw yung nagda-drive ng excuse ko ito, ikaw yung nagda-drive ng tawag ito, ng service ng church na kung saan ay sige una ka na, talagang napaka-smooth mo daw mag-drive sa daan, hindi ka nag-overtake, hindi ka basta-basta nagbubusina, pero pagdating kapag magda-drive ka na ng sarili mong sasakyan, parang ikaw na lang yung magaling, no? Lahat parang hindi na magaling sa yung ma-overtaken ka lang ng konti, ang init na kagad ng ulo natin, no? um, parang parang ano lang po 'yan, sample lang ho so ingat-ingat po lalo na diyan sa may mga IJCC sticker, no? Baka pagkakakilanlan sa ay tagay IJC, IJCC niya pala mapali buntok. No? Wag naman ho, no. I-correct na natin yung ating pamamaraan na 'yon, no. Atin laging hingin sa Lord yung guidance niya every time na tayo po ay magda-drive sa daan, no. And then yung iba naman sa atin pag sila yung na-assign na ushers, no? Talagang very welcoming, no? At iba, ang dami nating talagang lumalabas yung talagang dapat na tayo every Sunday, no? And babalik tayo sa question kanina, ano naman kaya tayo every weekdays? Who am I? Sino tayo? Sa work, sa mga taong hindi Christian, sa mga taong Christian din naman o anong pagkikutungo na yung meron tayo sa kanila? Ginagawa ba natin ito? Nagiging palakaibigan ba tayo? Nagiging palangiti pa rin ba tayo sa ibang tao? Nagiging approachable pa rin ba tayo sa ibang tao? Yun po yung nais na itanong sa atin ng Panginoon. Ginagawa ba natin ito? Yung nilalabas ba natin itong mga positibong ugali na ito sa labas ng church? Na ito dapat kasi yung nakikita ng tao sa atin. Amen po ba? At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 12. Colossians 3:12, ang sabi niya dito. Nasaan na din ako? Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at magtiis. Pero ang English version niya is napakaganda nito. Therefore, as God's chosen people, holy and dear love, naman, ang sarap. Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Alam niyo po, ang revelation ng Lord sa akin, ang ganda kasi ng word na clothe yourself. Sino po dito yung, anong maiisip nyo, or ano yung naiisip nyo sa mga tao sa labas na kung saan tumatakbo sila ng walang mga kasuotan? Ano yung naiisip nyo? Diba? Something wrong with them. Maybe may kakulangan sa kanilang pag-iisip. Or gaya ng binanggit ko, something wrong with them. Kaya nga yung bilin sa atin kanina, clothe yourself eh. So, kung Kristiyano ka, no? So, the same thing na kung saan, gaya nga binabanggit ko kanina, na if makakita tayo ng mga tao na kung saan wala silang damit dyan, tapos hindi pa mukhang di naliliko, isipin natin talaga, di ba, may something sa kanila. So, same thing din. So, ibig sabihin, kung lalabas ka dyan, na kung wala ito mga binabanggit na ito, compassion, kindness, and humility, gentleness, para ka rin isang Kristiyanong nakahubad, na kung saan, hindi mo dala-dala o suot-suot ang mga pag-uugali na dapat inuugali ng isang Kristiyano. And so same thing, no? If we proclaim that we are a follower of Christ, tapos wala kang pakialam, kung gusto mo laging ikaw yung bida, ikaw yung star, wala kang pasensya, no? The same thing.
there's something wrong. So, lagi natin naririnig at uulitin ko, no, ingatan natin yung ating identity. Ingatan natin yung pagkakakilanlan na ibinigay sa atin ng Panginoon. What else? During Sunday, we worship God. Love God and speak the word of God, no? Ito yung ginagawa natin every Sunday, no? We worship God. Sobrang love natin yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Sobrang sarap mag-share ng word of God, no? Ito yung ginagawa nito. At sa church makikita natin, 'di ba? Grabe tayong mag-worship sa Lord. Grabe tayong makinig ng kanyang mga salita. Grabe yung kagustuhan natin na mag-share ng salita ng Panginoon. And during worship, separate kita. Gaya ng nabanggit ko kanina, grabe kang magpuri sa Panginoon. Yung sinasabi mo, tulad kanina, no, walang imposible sa ating Diyos. Talagang yun nandoon yung pagtitiwala mo sa Panginoon na walang imposible sa Kanya. Ano pa? Mga songs na kung saan ikaw pa yung pinakamalakas na boses. Ako'y maglilingkod. Yung chorus nan, ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Sandigan ko'y matayog. Pero nung nagkapagsubok ko, ayun, yung paglilingkod nawawala. So, kumbaga, ang point ko dito is, hindi lang dapat tayo basta-basta ino-open yung ating mouth. Tapos, sinasabi natin na tayo maglilingkod kahit anong pagsubok. Dinedeclare natin ito. And at pag binigay ng Lord yung testing, bigla kang nawawala. Which is hindi dapat ganon. Na kung saan dapat ipinasasamuhay natin kung ano yung sinasabi ng ating mga labi. Kung ano yung dinedeclare natin at kung ano yung pinaniwalaan natin. And ang sabi sa Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. So hindi lang ito Wednesday, hindi lang ito Sundays, hindi lang ito pag tuwing may gawain tayo dapat nag-worship sa Lord. Ang sabi nga ng Psalm na ating binasa, na kung saan dapat pinupuri natin yung Panginoon, ano ba yung Tagalog ng araw, sa lahat ng panahon. Amen? Ang pagpupuri sa Kanya, sa aking bibig nagpapatuloy, hindi dapat humihinto. Amen po ba? And during preaching, grabe yung message, no? Sabi ganun, ang ganda ng message ng Lord na pinadala ni Pastor. Pinadala, trust in the Lord. God can heal you. Pag uwi ng bahay, nilalagnat si Bunso. Patawas tayo. Na? So, parang, di ba? Ang awkward nun, ang sagwa nun, no? Talagang pinapakita mo sa kapatiran mo na kung saan, amen. Talagang parang convinced ka. Pero pag nandoon na yung pagsubok, nandoon na yung temptation, nandoon na yung trials, ayun, yung mga patangutango mo sa church, nagiging pag-ganon na lang. Pag hindi na Sunday or hindi mo nakaharap yung Panginoon. And, or kaya naman, every time na tayong na-assign, mag-share ng Word of God, tayo na-assign to pray, tayo na-assign na mag-share sa mga Bible study, ando doon na yung pray ka dito, basa ng Bible doon. Or sinasabi dito na pag na-schedule ka lang, doon ka lang na binubuksan mo yung Biblia mo, doon mo lang na naaalala na mag-pray sa Panginoon. Ang sakit na part yun, no? Yung kapag kung kailan ka lang magjo-duty, doon ka lang magre-ready. Pero di ba yung napapag-aralan natin, dapat lagi kang handa. Laging pinupuno mo yung sarili mo ng salita ng Panginoon. That's why ako nga ho nung praise God po, no, nung time na pina-open ulit ni Pastor yung Bible study sa Marisol, ginrab ko na. Para na sa ganun, nababantayan ko yung sarili ko eh. Para na sa ganun, ako mismo, hindi ko hayaan na kung saan magkulangan ako sa salita ng Panginoon. At ganun din po kayo, kung gusto nyong magamit talaga ng Panginoon, hindi lamang sa pulpito. May mga Bible studies dyan na open po. Willing ho silang kunin kayo para mag-share ng Word of God. At sa una, mahirap talaga sa una. Especially po doon sa Marisol, akapela lang kami doon pag mag-start ng service. Same thing din po, nagpe-praise and worship din, nagpe-pray, nag-share ng Word of God. And I praise God po sa buhay ng mga tao na nandun. Kung saan may mga pasok man sila, may mga binibigyan pa rin nila ng time yung Panginoon. So, balik tayo. Wag lang tayo na kung saan tuwing may schedule ka lang, dun mo lang maaalala na
magbasa ng salita ng Panginoon. Tuwing may pagsubok ka lang, doon mo lang naaalala ang Diyos. Tuwing Sunday lang, doon mo na-appreciate yung kanyang mga gawa. And i-rebuke natin yung ating mga sarili, turuan natin, utusan natin yung ating sarili na kung saan magbabasa ka ng Bible kahit inaantok ka, kahit tinatamad ka, church. And ang sabi dito, no, we have to correct our ways. And narinig ko sa isang Bible, sa isang pastor na kung saan, ang sabi niya, hindi ko na masyadong nag-note lang ako ng konti dito. Read the Bible not out of guilt or just for compliance, no. I think nakalimutan ko na yung pangalan no. So, ang sabi lang naman niya dito, wag natin hayaan, ito interpretation ko na lang ho ito. Wag natin hayaan maging payat ang espiritu mo, no. Wag kang puro promise lang sa Lord na Lord, promise Monday, starting Monday, magbabasa na ako tuwing 7 a.m. Pero gaya nga ho, nung paalala sa atin nung Sunday, huwag kang magpa-promise sa Lord kung hindi mo kayang tayuan, no? Church, magkakasala ka lang. So, ang mas mabuti mong gawin is gawin mo na lang. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 5, 8 to 9? Ephesians chapter 5, verse 8 to 9. Dati tayo mga nasa kadiliman, ngunit ngayong nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sa pawang mabuti, matuwid, totoo, ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So, church, dilabas ka na ng Panginoon sa kadiliman. So, i-share natin yung liwanag na ipinagkaloob sa atin ng 5. And ng Panginoon. And recommend ko po sa inyo na basahin niyo na lang po pag-uwi yung chapter 5 kasi napakaganda po na mabasa itong buong chapter 5 na ito. And yes, alam ko marami sa atin na karamihan sa atin nagagawa natin yung mga amazing godly things every Sunday, no? And kung kaya mo naman pala, kung nagagawa mo naman ito every Sunday, kung kaya mo naman itong gawin, bakit hindi pa natin ituloy-tuloy? Gawin mo na siyang hanggang Monday, Tuesday, araw-araw mo na siyang gawin, church. Marahil siguro nagagawa natin itong bagay na ito, isa sa pumasok sa aking isipan. Nagagawa natin ang mga bagay na ito, na nagagawa nating maging totoo sa Lord. Nagagawa nating maging compassionate or friendly sa ating mga kapatiran. Nagagawa natin mag-worship, nagagawa nating magbasa, nagagawa nating makinig sa salita ng Panginoon. It is because maybe may mga mata kasing nakakita sa atin or nakikita yung ginagawa natin every Sunday. Maybe that's the main reason kung bakit natin nagagawa ang mga bagay nito, which is nakakatakot kung yun yung nagiging dahilan natin upang magawa natin yung bagay na ito. Remember, God is greater than men. No? And He sees everything. Nakikita ng Lord yan. Especially yung puso mo. Nakikita ng Lord yan kung ang pagiging pagtaas mo ba ng kamay, ang pag-approach mo ba sa kapatid mo, kung paano ka mag-worship. Nakikita kasi ng Lord yan kung totoo or hindi. And maybe, ito, laging sinasabi sa amin ni Pastor. Pwedeng mong lokohin yung kapatid mo na nakikita sa'yo, but hindi mo kailanman maluloko ang Panginoon. And alam ko sasabihin ng iba, hindi brother, nasa process pa kasi tayo. And nais ko lang pong ipaalala sa inyo na ang accountability natin is hindi sa tao. Hindi yan yung mag-a-account sa lahat ng ginawa mo, kundi ang accountability natin is sa Panginoon. And gaya nga nabanggit ko kanina, alam ko nasa proseso tayo at ang nais ng Panginoon is maging totoo talaga tayo na tagasunod niya, no? And ayaw ng Diyos na maging quote-unquote relihiyosong tao lamang tayo. Bakit? Religious people are the one who go to church following the right things to do. So, sa madaling sabi, parang acting lang. But a true believer is committed to Jesus, promises to follow Him, and has given their heart to Him. Hindi sa tao, kung hindi sa Panginoon. Yun ang tunay na tagasunod ni Kristo. Amen? Kung magbabasa ka lang, kung mag-worship ka lang para sa tao,
might as well itigil mo na yan. I rebuke you kung ganun yung ginagawa mo. At kung may iba ka pang motibo aside sa gusto mong mapapurihan ka, hindi ang Panginoon, I rebuke that. At sabi nga lagi, kung maririnig nyo ang aming mga panalangin dito, na si Lord yung makita sa amin at kami, kung kami yung maitataas, ibagsak kami. 'Di ba? Isa pamuhay natin yun upang nasagon, mabantayan natin yung ating mga sarili. Kung oo, totoong nakakatulong din naman na kung saan napapaalalahanan ka paminsan-minsan ng kapatiran mo. Pero hindi naman araw-araw nakasama mo yung kapatid mo eh. Pero yung Diyos na nakita sa'yo, every seconds ng buhay mo, alam mo yan kapatid. And again, I'm not here to condemn anyone or ipamukha sa atin kung anong klaseng Kristiyana tayo. And even me nga, nung ginagawa ko yung message nito, parang gusto kong i-filter yung iba eh, kasi hindi ko naman talaga totally nagagawa. Na kung saan, pag sa trabaho kasi, hindi naman ako ganun ka-friendly, no? Hindi rin naman ako ganun ka-approachable. No? Lalo-lalo na kasi sa nature ng trabaho ko, pag nagsi-CA ka kasi, dapat yung body language mo or yung mukha mo, hindi alam ng sinisiay mo yung iniimbestigahan mo na kung saan, kung approve ba siya o hindi. Minsan kasi sinusuhulan kami para lang ma-approve yun. So hindi ko nagagawa yung mga ibang bagay na yun. No? And gaya nga po nung nabanggit ko kanina, hindi ipinahayag ng Diyos upang i-condemn tayo, kundi para i-correct at i-rebuke yung mga mali nating ginagawa. And gustong ipaalala ni Lord na wag mong ipiliin ang araw kung kailan ka magiging Kristiyano. And when I say Christian, follower of Christ, the same Christian na kung saan na nagtitiwala, nagpapasakop sa Kanya nung Sunday na yon. Ang gusto ni Lord, maging Kristiyano tayo all throughout ng ating buhay. Hindi lang dahil may nakakita sa'yo, hindi lang dahil may nakabantay sa'yo, kundi maging Kristiyano tayo, Lunes hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yan lamang po at maraming salamat. Galing, no? Yung tanong, mabigat yan, Brother Joel. Mabigat. Punta nga tayo, ibaba ko lang kasi meron siyang sinabi ngayon. Ephesians 5:15. Kanina yung di ba, yung verse 5, dun siya nag-start. Sa 15, punta lang tayo. Ang sabi niya, kaya't maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Verse 16, ano sabi niya? Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Verse 17, tingnan natin. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ang hirap kasi na dapat nga tayo ay everyday Christian, 24/7. Christian ka ba araw-araw? Okay, yung mga sinabi ka yung sa na yon, merong isa doon lawyer yata. 'Di ba? May isang lawyer, yung lalaki, 'di ba? Sabi niya lawyer. I don't know. Kung titingnan natin parang ang ganda sana parang napapapurihan si Lord. Pero on the other hand, if we will look at it, para bang pinagmamalaki nila kung sino sila the whole 6 days. And then Sunday lang sila banal. Nako niyo po ba? They are working for the Lord and they are working for the word. For the world and then for the word. Nakuha niyo po. Kung titingnan mo, dalawang bagay yung makikita mo doon eh. Sabi nga ni Joel, na-amaze siguro siya or whatsoever or hindi ko alam kung ano yung emotions niya doon or pick up niya doon sa ganun. Kasi kung titingnan natin, parang nakakamiss mga tao to na mga talagang professional. And yet, eto sila pag Sunday. Pero ang tanong doon, are you a Christian lawyer every Monday hanggang Sunday? Are you a Christian doctor every Monday until Sunday? Kasi ang hirap papanatilihin yon, no? Ito natin sinasabi dito sa 2 Timothy 2:15. Ito ang sabi ng Panginoon, do your best to present yourself to God as one approved. Kanya, si Pablo, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So, ang pagiging buhay dapat ng Kristiyano, na sinasabi, sino ka ba, ano ka ba,
every day or for the whole week. Who you are for the whole week. Hindi ka lang Christian every Sunday or Christian kapag kasama mo yun nga, pag magkakasama tayo, lalo na yung kami na magkakasama almost sa loob ng isang linggo, sometimes 4 days kami magkakasama, talagang pag magkakasama kami, hanggat maaari, ayaw na yung magkasala eh. Pero pag magkakahiwa-hiwalay na kami, maririnig mo na lang yung kapalpakan ng bawat isa, binubuking kasi ng asawa. Ay, pastor, maniwala ka dyan. So, nagkakabukuhan kapag magkakaharap na. Talagang pa mo yung mga asawa natin, no? Talagang idadaldal niya kung sino ka, kung ano ka. So, wala kang may tatago sa mga chismosang asawa. Wala ka talagang may tatago. Anyway, ang sabi ng Panginoon, do your best. Meaning to say, may struggle. Sabi mo may struggle. Totoo naman yun eh. Pagising mo pa lang, hindi mo alam kung mamumuhay ka ng tunay na Kristiyano. Tama. Sa trabaho nyo, sometimes hindi mo magawang Kristiyano ka eh. Di ba? Nabubuisit ka sa mga kliyente mo. Di ba? Sa pamilya mo, sometimes nabubuisit ka. So, but then again, tandaan natin, hindi ibig sabihin nabubuisit ka, hindi ka na Kristiyano. Naka niyo po ba? Kristiyano ka pa rin. Kaya nga, because sabi nga doon, do your best. Tama? So may struggle, hindi madali. Lalo na yung sinabi nga kanina, anong sabi nung sa Galatians 2:20? I am crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The body I live to the Lord. Sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Kasama ka ng pinako doon, tama. Kaya lang nangawit ka. Anong ginawa mo? Bumaba. Kakangawit sa taas. Para bang nakakangawit o nakakapagod maging Kristiyano sometimes? Napapagod ka maging Kristiyano? Kasi para bang pag Kristiyano ka, kailangan matimpihin ka. Kailangan mapagbigay ka. Kailangan mabait ka. Kailangan maunawain ka. Kailangan hindi ka nagagalit. Sino nagsabing ganun? Si Jesus nga nagalit eh. Pero hindi siya nagkasala. Nako po ba? Okay. So, alam niyo, itong salita na to, napakatindi na ito sinabi ni Pablo. Kundi si Kristong nabubuhay sa akin, sabi ni Joel kanina, kailangan madamitan ka. Ano? Tama ba? Hubad. Sabi nga, Romans chapter 14, tignan natin. Anong sabi rito sa Romans? Napakaganda lang kasi, no, naunawain natin yung mga bagay nito sa ating buhay. 13, 14, sabi niya, 13:14 ng Romans, rather, clothe yourselves with Christ, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesus. Siguro pag-gising mo, hindi mo na-isuot si Lord. Kasi isipin mo yung uniform. At tayo, uniform natin si Lord every day. Naka niyo po ba? Okay, sabi niya, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman. Huwag mong isuot. Kasi sabi nga ni Joel kanina, nakahubad. So, ibig sabihin, pag wala si Kristo, hubad ka. Technically, hubad ka. Ibig sabihin, yung laman yung nakikita. Nakukuha po ba? Pero tayo kasi, tayo po'y binihisan. No? Tayo binihisan. Ito yung ginawa ni Jesus noon sa panahon ni Eva at Adan. Binihisan niya ng mga dahon or ng hayop. Balat ng hayop ni Eva at Adan. Ano? Ngayon sabi niya, upang, ano daw? Masunod ang mga pagnanasa nito. Sabi niya, huwag mong, ano ito? Kailangan isuot natin si Christ. Ganun lang naman kaise, as much possible kung titingnan mo, na para tayo po ay mamuhay ng Kristiyano everyday. Isuot mo lang si Kristo. Kaya pag meron kang kapatid na nagagalit, o kaya nakakagawa ng masama, sabi mo, suot mo si Kristo kasi. Baka hinubad niya eh. Pag nagagalit na yan, nagkakasala, hinubad mo na naman si Kristo. Hinubad mo na naman si Jesus. Di ba? Nakaka niyo po ba? Alam niyo kasi kapag suit-suit mo nga si Jesus, whether you like it or not, you will do good. Whether you like it or not. Kasi that's the work of Christ eh. That's the work of the Holy Spirit eh. Tama ba? Kapag suit mo yan, you will not question anything. For example, even the good things na ginagawa ng kapatid mo, may intindihan mo eh. You will not question it. Kasi you have the same clothes. Jesus. Nagkakaintindihan yan. Ibig sabihin, pag parehas kayo ng suot, alam natin ito. For example, excuse sa ating mga kapatid na
ng mga nasa mall. Pag magkapara silang uniform, ay, pareho sa ano yan. Nako ka? Nako po ba? So kapag suot natin si Kristo, okay, kahit saan ka magpunta, suot mo yan, sigurado, mababantayan mo yung sarili mo. Sigurado hindi ka matatagpo ang hubad. Sigurado hindi ka makakagawa ng mga bagay na mga makakagalit, no, sa paningin ng iba at saka of course sa harapan ng Panginoon. It will please God. Nakuha po ba natin yung church? Alam nyo, may sinasabi ang Bible that the days are evil. The days are evil. So kailangan matagpuan tayong nakadamit. Kasi kapag natagpuan ka ng hindi nakadamit, parang mga magulang yan, hindi ka nakaprepared. Hindi ka pa nakabihis pang Jollibee. Di ba? Iiwan ka. Tama? Eh kapag nag-rapture, kailangan nakabihis ka kay Christ. Sabi, suit mo si Kristo kasi yun ang gagamitin natin. Alam niyo ba bakit? Because no one and nobody can enter into the kingdom of God unless you were clothed by God, by Christ. Naku niyo po ba? You will not be raptured. Bakit? Eh, hindi naman kasi papasok itong flesh. Hindi papasok. No? Ngayon, alam niyo po, nakakatuwa lang, kasi nga, ang dami ngayon ng mga nagva-vlog, mga Christian vlogger, wherein talagang very scatological yung kanilang tinuturo. Ibig sabihin, study of the end times. No? Yun yung mga tinuturo nila, lalo yung J-vlogs ba yun? J-A-I vlogs. No? Pinanonood ko siya, napanood ko yung sinasabi niya about the rapture. Talaga naman, okay yun sa kanya. Maganda rin yung sinasabi niya. Talagang makikita mo ngayon na they are encouraging every Christian nowadays to be more Christian. Huwag ka lang makontento sa ganyan dahil Kristiyano ka na, parang okay ka na. Kasi nag-attend ka na ng church, nakakilala na ako sa kay Christ, nabago na yung buhay ko, yung pag-uugali ko. Church, the most hardest thing siguro is to maintain it. I-maintain mo yung pagiging Kristiyano mo until the very end. Naku niyo po ba? Tingnan nyo, ang daming nagiging dahilan para ma-shaken yung faith mo. O yung taas lang ng gas. Tama. Na ano ka na eh. Tingnan mo, pansinin yung mga kapatid natin ngayon. Ang daming mga tao ngayon na na-stress, na-depress. At praise God din, marami din ako nakilala because sa taas ng gas. Yung mga kapitbahay namin kanina, kinakausap na nila ako ngayon. Kasi nakita nila, naglakad ako papunta sa church. So akala na, matas kasing gas niya. Kaya akala, dahil siyempre, sanay sila na nakasakyan ako or what, matas kasi yung gas niya, sabi niya sa akin. Hindi naman, nagtambay muna ako doon. Tsaka muna ako nakapagkwentuhan somehow. And then, nagpe-pray ako habang kaso tumigil na sila sa pagsasalita. Kasi kung talaga nagtuloy-tuloy pa yon, ay ipapasok ko na si Jesus doon. Ganun lang yun eh. No? Praise God. At alam nyo kasi, we need to remain watchful and be careful nowadays. Sa totoo lang, no? Ayoko lang kasing ako on my part, somehow ako'y masaya kasi nga nangyayari to mga to. Kasi hindi natin mararanasan yung hinihintay natin na rapture if these things will not come to pass. It will not happen. Kailangan maganap yan. Kanina nga habang naglalakad ako, nakita ko yung isang kapitbahay namin. Ang dami mga sasakyan niya. Paano kaya ipapagas lahat to kako? Na pumasok sa isip ko, kahit gaano pa karami sasakyan mo, gaano kaganda yung mga chandelier, kapag wala ng kuryente, gaya na sa Cuba. No? Ang tanong doon Kristiyano ka pa rin ba? Kapag wala ka ng makain, Kristiyano ka pa rin ba? Hello? Hello? Kristiyano ka pa rin ba nun? Ang hirap nun no? Ang hirap nun. Kakayanin? Kaya? Kaya. Okay, magiging Kristiyano ka ba kahit halimbawa, mataas na mataas ng gas, tig 200 per liter. Kristiyano ka pa rin ba? Because a Christian must need to worship. Will you still be here and worship God? Or sasabihin mo, online ka na lang? Mahal Pupunta ka pa rin ba dito? Alam niyo, I remember dun sa lugar ng Sarepat, no? Yung babaeng biyuda. Abang kanina lang, nagme-meditate ako. Last meal nila. At sabi niya, this is our last meal. Sabi niya kay Elisha, di ba? And then, mamamatay na kami ng family ko. But then again, yung God's provision, same. May famine. Mas matindi, talagang may famine. Dito, wala pang famine Di ba? Doon may famine na. May tagutom na.
And yet, anong nangyari? Talagang binigay niya pa si Elisha. Pinakain niya pa rin. Anong nangyari? Di ba? Yung hindi nawalan ng laman yung kanilang yung oil until such time na lahat ng jar ay mapuno. Nakuha niyo po ba? Ito yung isang bagay na nakikita ko ngayon, that God will do miracles in our life. You will see God's hand that is moving. Nakuha niyo po ba? And you know what? Isa sa mga pinapaisip ng Lord sa akin, God loves the Philippines. Hindi papabayaan ng Diyos ang Pilipinas. Kaya let us always pray for Israel. Alam niyo ngayon, kung babasahin natin, kasi dalawang klaseng gera yan. No? Konti lang, kwento lang, napakalaga kasi. Yung Battle of Gog and Magog. Okay? That is Ezekiel 38 and 39. And then yung sabi nila, ito na ba yung Armageddon? Kasi involved yung Russia. No, yung Armageddon, sa huli po yun. Iba pa yun. Okay? So ngayon, sabihin na natin, may mga ibang mga Bible scholars na nasa gera na daw tayo or labanan ng Gog and Magog. Yung Russia na tinatawag. And maraming nations that will go against dito po sa Israel. And it's happening. It's happening. Pagka tinitingnan ko yung mga balita, mga foreign news, makikita natin ngayon kapag may hawak ka na Israel passport, hindi ka nila papapasukin sa kanilang mga bansa. And you know what? Majority of these countries, sila yung merong red, white, green, or red, green, black na sa kanilang mga bandera. Makikita nyo? Hindi ko sinasabing INC. Okay? Makikita mo. Makita nyo. Ito mga bansa ito. I don't know kung how many are they. Kasi biblically, meron sinasabing mga 10 countries, 10 horns. Di ba? So, ang dami ngayon. And ngayon kung nakikita talaga that we need to be more like Christ. Not to be Christ, but be more like Christ. To be more godly, not to be God, but to be more godly. Mahirap yung laban natin ngayon. No? Mahirap. But we need to. Kailangan talaga natin maging matatag ngayon. Kailangan maging Christian every day. Genuine Christian. It is because anytime from this moment, again, sinasabi ko sa inyo, maaring dumating si Lord. Maaring maganap yung rapture. I don't know kung pinexplain ko kay Cheto kanina or kay Gio. Yung 70 weeks of Daniel. Hahaba ako no? 70 weeks of Daniel. Naganap na yung 69 weeks. Meron lang tayong hinihintay na isa. Yung 1 week. Nanduro na tayo ngayon. Nasa God's grace na tayo ngayon. In fact, sabi ko nga sa inyo, before pa dapat dumating na si Lord. But because of His grace, binibigyan niya tayo ng chance para tayo maging bahagi ng kanyang kaharian. And let us take this opportunity. Because Matthew chapter 25, no, hayaan nyo lamang po na i-share ko sa inyo to sa Matthew chapter 25. Dito niya sa verse 31, ang sabi niya, Matthew 25:31, ang sabi niya, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. Sabi niya, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Baba tayo? Or panik pa lang, sabi? Sige, 32. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang mga pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. So, kailangan tayo mamuhay na laging tupa. Amen po ba? Dapat lagi tayong tupa. Let us study and learn from what kind of character and attitude meron ng mga tupa. Kailangan maging tupa ka. Amen. Mahirap maging tupa, akala nyo ba? Ang tupa, kapag ginugupitan mo, hindi sila kumikibo. Meron sila tinatawag na yung meekness, attitude, and character. Meekness, tahimik lang. Tahimik, hindi kumikibo, hindi nagre-retaliate. Kasi nga, sabi niya, tupa kasi ako. Hindi ako kambing. Ang kambing, nanunuwag.
lumalaban, gumaganti. Tama po ba? And God knows those who are His. Ang sabing ganun. Alam ng Panginoon kung sino yung Kanya. So tayo mamumuhay bilang mga tupa everyday, hindi kambing. Amen po ba? Sino yung tupa rito? Magsabing amen. Sino yung kambing? Magsabing amen. Kambing na kambing nga. Anyway, alam nyo, mahirap. Pero let us encourage each and everyone. No, malaki may tutulong natin.